Dear Tita L, magandang gabi po sa inyo at sa lahat ng mga nakikinig sa programang Shoutout. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Mary Joy, 34 years old. Sumulat po ako para maibsan naman ang pinagdadaanan ko sa aking asawa. Sa pamamagitan po ng inyong programa, naway ako ay mabigyan ninyo ng advice, Tita L. Sa 5 taon naming kasal, binabagyo kami ng mga pagsubok. Siguro dahil sa maaga kaming nagpakasal at hindi namin kilala ang isa't isa ng lubusan. Aaminin ko po, 2 beses po akong nagtangkang makipaghiwalay sa asawa ko. Mahilig mambabae, Tita El. Binibigay ko naman lahat ng gusto niya. Hindi na kontento, naghahanap pa ng ibang putahe. Ito po ang isa sa mga galawan niya. Gagamitin ang pangalan ng gagamitin ang pangalan ng kanyang kaibigan at kunyari, tatawagan siya at lalakasan pa niya talaga ang boses para marinig ko na iniimbita siya sa birthday at kung ano-ano pang mga imbitasyon. Pero, first drop-off niya lang pala ang okasyon. Totoo na dun siya sa mga kumpare niya pumupunta at magsesend pa yan ng mga selfie with friends. Pagkatapos, hindi mo na siya mahahagilap, Tita L. Hindi yan didiretso ng uwi. Walang bakas. Malinis gumawa ng kalokohan. Pero gaano man siya kagaling magtago, lalabas pa rin ang katotohanan. Grabe ang effort noon, Tita El, para lambingin ako. Noong nalaman ko na nag-motel siya. Sana hindi doon kasi hotel naman siya di ba? Kila Bianca. Baka si Bianca nagsumbong. Charing. So balik tayo sa kwento. Grabe ang effort. Para lambingin si Mary Joy. Noong nalaman ni Mary Joy na nagmotel itong asawa niya. Kahit malakas ang ulan, nag-aayang magdagat, Tita L, dahil alam niya na beach person ako. Ako nga, hinatid lang ng katrabaho ko sa bahay dahil umuulan. Well, gwapo naman kasi yung guy, pero grabe, nakakatulog na lang sa katatalak. Pwede naman daw siyang magsundo. Alam mo, Tita El, mas namimiss ko ang dating siya. Yung time na nanliligaw pa lang, napaka-patient mag-antay, lalong-lalo na sa akin, sa work. Pero sa kabila ng lahat, asawa ko pa rin po siya. Mabait naman yun at sandalan ko tuwing may problema. Yun nga lang, akala niya single pa rin siya. Hanggang dito na lang po, Tita El. Maraming salamat po sa inyo and more power sa shoutout. Lubos na gumagalang, Mary Joy. Mary Joy na not so joyful dahil sa asawa niyang mahilig mambabae. Hindi lang basta pagkain ang tinitikman. Mars. Ay, nako. Sabi mo nga at the end of the day, sabi mo, asawa mo pa rin. Pero tandaan mo rin na lahat ng bagay ay may hangganan. Hantayin mo pa ba yung punto na mag-burn out ka sa kanya sa mga ginagawa niya sa'yo? Na mapapagod ka? Na parang kanta ka na lang ng Apo Hiking Society? Tuyunan damdamin, wala ka na ring respeto sa kanya? Siguro mas maganda habang mas maaga. Kausapin mo siya. Mag-usap kayo ng masinsinan. Ano ba talaga? Hindi ka ba hihinto sa pagiging babaero mo? By Randy Santiago. Hindi ka ba hihinto sa pagiging babaero mo? Paano kung ako ang nanglalaki? Malamang tatadtadin mo pa ako ng maliliit na piraso, di ba magagalit ka? Pero hindi ko yun ginagawa. Kasi nire-respeto kita. So sana, kung may respeto ka sa akin, ganun din ang gawin mo. Hindi ba?
Siguro isa rin sa mga magandang gawin yung dalawa is mag-marriage counseling kayo. Sabi mo nga kasi, 'di ba, sa intro pa lang ng sulat mo, sa first part pa lang ng letter mo, ang medyo fault ninyong dalawa is you didn't get to know each other that well. Tapos nagpakasal na kayo agad. So baka doon kahit papano nag-uugat yung isa sa mga challenges ng relationship ninyo at present. Maaari din na baka kasi hindi nyo rin na-enjoy ang isa't isa. Because sabi mo nga, hindi nyo gaano kakilala ang isa't isa. Kaya siguro, ganyan siya. Hindi nyo na-enjoy yung mahabang panahon. Hindi mahaba yung pagiging boyfriend-girlfriend ninyo. Nagpakasal kayo agad, kaya siya nagkaganyan. Or, baka nature talaga niya yan? Hindi mo lang alam kasi nga, saglit lang kayong naging magjowa tapos nagpakasal na kayo. Pero kung ano man ang dahilan, baka mas maganda mag-marriage counseling kayo or seek the help of your ninong and ninang sa kasal kasi baka meron pa silang mga ibang insights on marriage na maaari ninyong kapulutan ng aral. 'Di ba? Alang naman sumbong mo sa nanay at tatay. Mas lalong alangan namang isumbong mo sa nanay at tatay mo. Siyempre, kahit pa paano, baho ninyong mag-asawa yon. Nakakahiya rin. Ayaw mo rin siguro na dumating yung araw na magalit naman yung parents mo sa husband mo. 'Di ba? So, magkakaroon ng ibang conflict. Maganda siguro, marriage counseling and try to talk to him. Mag-usap kayo ng maayos. Baka kasi meron din siyang psychological problem kaya gusto niyang mambabae ng mambabae. Baka kasi feeling niya wala na siyang asim kaya sinusubukan niya ang pogi powers niya na mambabae. Oh, totoo hindi. Totoo hindi. Ha? Kilala akong ganyan. Married na pero hala, sige. Yan, baka kasi hindi na ako pogi. Try ko nga. Ayun. Nakakapambudol pa naman. 'Di ba? Baka naman ganun. So pag-usapan yung maigi and always remember, yung pinakang huli, respect yourself. Bigyan mo naman ng sarili mo ng konting respeto. 'Di ba? Respect yourself enough for you to know when to leave. Kung ganyan pa rin siya, kung hindi ka niya nire-respeto at nire-respeto mo siya, edi ikaw na lang ang rumespeto sa sarili mo. 'Di ba? Yan lang.